You are God's timepiece. So, nireveal na ba ang oras? Nireveal na ang oras kung kailan siya babalik, kung kailan siya paririto. Between 6 to 9, babalik ang Panginoon sa rapture. Can you say amen? Between 6 to 9, sa Oriental time, babalik ang Panginoon. Kaya huwag kayong mga magpupuyat. Huwag kayong mga matutulog sa panahon ng tinatawag na 6 to 9. Amen? Because yan ang coming of the Lord. Can you say amen? Between 6 to 9, babalik siya. 6 to 9 dito sa Oriental, morning. Sa Amerika, gabi. Can you say amen? Kaya sabi sa Biblia, ang ilan ay nagtatrabaho, nag-ahasik, pumapasok sa trabaho, ang ilan naman ay natutulog. Sa kabilang panig ng mundo, natutulog sila. Ang rapture ay babalik. Pero sa Oriental time, 6 to 9, babalik ang Panginoon. Kaya huwag kayong magpa-kupad-kupad. Gumising kayo ng maga pag service. Can you say amen? Para datnan kayong nasa service. Amen? Ano naman ang year? Gusto niyong malaman ang year? Yan ang nakakatakot sa lahat, Pastor. Ang year. Marami na nagsabi ng year. Diba? May Y2K na nun. Merong 2011. May pelikula 2012. Actually, ang year, lahat na ng tao na relihiyon, lahat na may petsa na. Malaman man nila yung eksaktong petsa, ang tanong, babalikan ba kayo? Yun ang tanong. Diba? Natumbok mo nga. Let's say, yan 2012. Mayan calendar. Babalik daw ang Panginoon. Natumbok nga nila yung eksaktong date. Example lang ha, pero hindi yan ang tayo ko. 2012, halimbawa. Ang tanong, babalikan ba kayo sa 2012? Oh, see? So, walang halaga yun. Malaman mo man ang oras na yung eksaktong year and date, ang mahalaga, alam mo kung sino ang babalikan. Can you say amen? O let's say, may kasalan. Mamaya, may kasalan. Pati oras, pati schedule, alam mo. Eh, ang tanong, ikaw ba ang ikakasal? Hindi naman ikaw ang ikakasal. Wala din. Manonood ka lang. Can you say amen? So, ang bride mismo, alam niya kung sinong ikakasal. Siya ang ikakasal. Alam niya din ang oras ng kasalan. Alam niya ang season. Alam niya ang times and season. Alam niya rin ang tinatawag na mismong oras. 6 to 9. Ano pa ang hanapin natin? So, hindi ako mag-predict ng year. Kasi pag sinabi kong 2011, oh, pastor, hindi nangyari. Di false prophet pa ngayon ako. Diba? 2012, hindi nangyari. Di naging false prophet pa ngayon ako. Walang halaga yung year. Nalaman na ng mundo ang year. Nakwenta na nila ang mga years. Ang mahalaga sa bawat taon na yan, handa ako. Kung 2011 yan, handa ako sa 2011. This December, handa ako. 2012, handa ako. 2011, year 3000, handa pa rin ako. Sa bawat taon na yan, handa ako. Pero ang panahon, hindi na maglalaot. Matagal na yan. Matagal na ang 10 years. Diba? Mas lalong matagal ang 20 years. Ang panahon, mga kapatid, ay napaka-iksi na. Maaring next year. Can you say amen? Handa na ba kayo next year? Oh, see? Yun ang pinakamahalaga. Mamayang gabi, handa na ba kayo? Ngayong umaga? Amen. Glory to God. Yun ang rapturing faith. Na-reveal sa atin na tayo ang babalikan. May katiyakan tayo, may assurance tayo na tayo ang ira-rapture. 1 in a million lang yun. Kaya konti lang yun sa balat ng lupa. Hindi paramihan yun. Kundi konti lang na bahagi yun na ira-rapture ng ating Panginoon. Do you love Him? That's all. That's the 7 seal na ating pinag-uusapan. The coming of the Lord. So tungkol dito sa preeminence, siguro sa ibang panahon, tatalakayin ko to, masyadong mahaba, diba? Masyadong lalampas na tayo. Sabi ko kanina, 11:30, tayong lahat tumayo. Amen? Tayong lahat tumayo.
at tayo ay mananalangin. May prayer request ba? Okay, tayo po'y mananalangin ngayong tanghali. At bago tayo manalangin, yun nga palang ating dedication service ng baby. Tinatawagan ko si Mark Aaron Cortez, ang kanyang mga magulang na si Erwin Cortez at si Michelle Cortez. Tinatawagan po natin ang mga ninong ng bata na si